naming Diyos, amang nasa langit, nagpupuri kami sa kalagitnaan ng linggo. Meron kayo pong gawain, programa para sa First Baptist sa Manila, ang prayer meeting. Samahan mo kami, Panginoon, pangunaan ng iyong banal na Espiritu at gabayan sa iyo pong programa. Tulungan niyo po bawat kapatid na nakasubaybay at sila'y nakakabukas sa kanilang pong gadgets at kanilang pong cellphone o kanilang laptop o computer sa kanilang tahanan. Kasi namin pinagkatiwala ang ministeryong ito at ang pangunguna nyo sa pagana yung banal na salita at sa pananalangin namin through the guidance and the power of the Holy Spirit. All this we pray in Jesus' mighty name, our Lord. Amen. Magandang gabi po at purihin po Panginoon. Muli, nandito tayo sa ating programa ng ating pong iglesia sa First Baptist sa Manila, ang ating pong prayer meeting o punong panalangin. Ang ating pong tema sa buwan na pinag-aralan, katatagan sa paglilingkod sa Panginoon, steadfast in serving the Lord. Ito po ang August 30 tayo ngayon at last Wednesday po ng buwan ng Agosto. Ang pamagat po ng ating aralin ngayon, sila ay nagpagamit para sa katatagan ng gawain ng Diyos. Yan pong ating pamagat o title, no? Ang ating passage ay nakikita sa Romans 16, chapter 16, verse 17 to 27. Babasahin po natin ang mga talata na ating pong pag-aaralan. Ngayon, pinamamanik ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkahababagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na iyong napapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. So sa iglesia natin, meron pa rin mga tao nasa loob na hindi nakakatulong sa gawain bago sila ay nangunguna sa pagkababagi o division, no? Kaya maski pinag-aralan natin ang katatagan, tinatanaw pa rin natin yung negative side. Verse 18, sapagkat ang mga gayon na hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi ang kanilang sariling tiyan at sa pamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam na mga talumpati ay dinadaya ng ang mga puso ng walang malay. So naapektuhan lalo na po yung mga bago, nadadala po nila, no? Yung mga sabi nga dyan ay walang malay, walang kamalayan. Verse 19, sapagkat ang iyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo, datapad ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmus sa kasamahan. Yan ang hamon po ni Apostol Pablo sa iglesia sa Roma. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon at ilalalim ng iyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoon Kristo ay sumainyo. Binabati kayo ni Timoteo, aking kamanggagawa, at si Lucio, at si Jason, at si Sopatro, na aking mga kamag-anak. Ako si Tercio na sumusulat sa sulat na ito ay bumabati sa inyo sa Panginoon. Binabati kayo ni Gayo, na pinanunuluyanan ko, at ang buong iglesyang binabati kayo ni Erasto, na ingat yaman ng bayan at ang kapatid na si Kwarto. At ang biyaya ng ating Panginoon Kristo ay sumainyo lahat siya nawa. At ngayon sa kanyang makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangaral ni Yesu Kristo, ayon sa nahayag na hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Verse 26, datapat nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa pinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay pinakikilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Last verse. Sa isang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Kristo na sumasa Kanya ang kalwatian magpakailanman siya nawa. Yung po ang talata na ating pong pag-aaralan. Sa ating pong introduction o pasimula, noong 1948 sa isang puting pader ng Veterans Museum ng Branson, Missouri, ito po sa USA, ay dito nakasulat ang mga pangalan ng mga 406,000
Yan po kadami, 406,000 na mga US o United States na sundalo na namatay sa kipaglaban sa World War II. So pag sinabi natin World War II, kasama sa Japan yan at saka ng bansang Alemanya sa Europe. Bawat isang pangalan sa kanila ay nakasulat ang dahilan ng pagkamatay nila para sa kalayaan. At sa bawat bansa sa mundo ay meron silang mga sementeryo para sa kanilang mga bayani. Yung sa atin po, tinatawag natin sa Fort Bonifacio, libingan ng mga bayani. Na lumaban para sa kanilang kalayaan. Marahil hindi tayo agree tayo sa kaisipan na sila'y bigyan ng taunan na parangal. Katulad po ngayon sa atin nung nakaraan araw, no, August 28, yan po yung araw ng mga bayani po sa atin. Yung mga nakipaglaban para sa ating kalayaan. Ngunit isang mahalagang maalala ang kanilang tapang o courage at sakripisyo, no? Yung kanilang binigay na buhay. Sa Hebrews, sa aklat po ng Hebreo, sa chapter 11, ay nalista ang ilang bayani ng pananampalataya, paano sila nabuhay para sa Panginoon at paano sila nagsakripisyo para sa gawain ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Sa dulo ng kapitulo ay mabasa natin sino ang mga namatay at nakaranas ng milagrong pagliligtas ng Diyos sa kanila. Yan po sina Meshach, Shadrach at Abednego at Daniel. Dahil ayaw nilang ipagpalit ang kanilang pananampalataya sa Panginoon, sa maling Diyos-Diyosan na pagsamba. Kung ating balik tanawin ang bawat sakripisyo sa kanilang ginawa para sa pananampalataya sa buhay na Diyos, ang kanilang halimbawa, ang tapang at pagsunod sa Diyos ay sapat na para ituon natin ang ating mga mata sa Panginoon Jesucristo. Yan ang Hebrews 12, 1 and 2, no? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sino-sino ang mga nagpagamit para sa katatagan at gawain ng Diyos at paano ba sila ginamit ng Diyos? So, punta po tayo sa mga pangalan, no? Yun yung po binasa natin kanina sa aklat po ng Romans 16, na bananggit ni Apostol Pablo. Ito po ang kanilang mga pangalan. Una po si Priscilla at Aquila. Yan po, sa Romans 16, 3-5. Tapos po si Maria, no? Romans 16, verse 6. Tapos si Timoteo, Romans 16, verse 21. Tapos si Geo, Romans 16, verse 23. Apat po yan sila. Punta po tayo sa una, no? Si Priscilla at si Aquila. Sa Romans 16, 3-5, mababasa natin ang biniwikan ni Apostol Pablo rito. Sabi niya, kamanggagawa kay Kristo, batiin niyo sina Priscilla at Aquila na aking kamanggagawa kay Kristo, na nagsakripisyo para sa mga manggagawa ni Kristo. Sila ang naglalagay ng kanilang liig sa panganib dahil sa aking buhay. Hindi lang ako ang nagpapasalamat sa kanila, kundi ang lahat din ng mga iglesia ng mga Hentil. Siyempre, kung sinabi ni Paul yan, iglesia ng mga Hentil, yan mga na-reach nilang gawain sa Gentile nation. Kasi siya yung apostol ng mga Hentil. Ang kanilang tahanan ay ginagamit sa pagtitipon sa pananambahan. So, si Aquila at Priscilla, hindi lang sila tumutulong kay Apostol Pablo sa gawain, kundi bagkus yung kanilang tahanan, yung bahay nila, no? Doon ginagawa yung pagtitipon. Kaya masabi natin, host church in their house. Batiin din ninyo ang iglesia nasa kanilang tahanan. So, sa bahay nila may gawain. Ginagamit po yung kanilang tahanan. Nakakatuwa po yan, lalo na kung nag-start kasi isang mission na may kapatid na kung maliit pa yung pinagtitipunan, ay pwede niyang paggamit yung bahay nila kung malapit siya sa gawain ng misyon, no? Kanaalala ko nung kami kasi sa Tarlac, sa Pampanga, na nagmi-mission. May mga kapatid ganun. Pastor, kung masigip po dyan sa house church, pinagtitipunan, pwede naman sa amin. So, nadidistribute yung mga bata pag Sunday school. Okay? May mga kapatid kasi may puso para ipagamit kanilang bahay. Okay, sina Priscilla at Aquila, mag-asawa sila nang galing sa Italia. Ito po yung sa Europe. At nagpunta sa Corinto
pagkatapos nga si Emperor Claudius ay nagutos na palisin ang lahat ng Hudyo sa Roma. So yung kanilang kwento, hindi na makita doon sa aklat ni sinulat ng Apostol Pablo, kundi dito na sa aklat ng Gawa, no? 18:1-3. At pagkatapos ng bagay na ito, nang si Pablo ay umalis mula sa Atenas, sa Europe din po yan, sa Greece, siya ay pumunta sa Corinto. At natagpuan doon ni Pablo ang isang Hudyo nang ang pangalan ay Aquila, isang lalaking pinanganak sa Ponto, sa Italian, na kagagaling pa lamang sa Italia kasama kanyang asawa na si Priscilla. Siya ay pumunta sa kanya, sapagkat pinagutos ni Claudio na umalis mula sa Roma ang lahat ng mga Hudyo, at dahil makatulad kanilang hanapbuhay, siya ay nanirang kasama nila at gumawa. Ang kanilang hanapbuhay ay paggawa ng tolda. So, dahil magkakapareho ang hanapbuhay ni Aquila at Priscilla, si Apostol Pablo, tent making, nagkasama po sila. So, yan po yung pasimula ng kanilang time na makapag-ugnay sa buhay po nila sa gawain po ng Panginoon. Dahil sila ay mayroong parehong hanapbuhay paggawa ng tolda. Sila ay naging mananampalataya, tinulungan ni Apostol Pablo sa kanyang ministeryo. Sila ay naging contact ni Apostol Pablo dahil sila ay mga tent maker sa Corinto. 2 Timothy 4:19, batiin mo si Priscilla at Aquila at ang sambayan ni Josepro. Sila ay naging manggagawa ng Ebanghelyo. Sinaman si Apostol Pablo sa Epeso. Gawa 18, versikulo 18. Ngunit si Pablo ay nanatili pa roon ng ilang araw. Pagkatapos silang nagpaalam sa mga kapatid, sila ay naglayag patungo sa Syria kasama ni Priscilla at Aquila. Ayan, sinamaan na sila ni Pablo, no? Kakabahagi na sila sa gawaing misyon kasi pumunta na sila sa Syria. Middle East na po ito. Ang lakbay si Pablo papunta sa Syria, kasama niya na yung mag-asawa. Okay? Doon sa Syria, kinupit niya ang buhok sa kanyang ulo dahil siya may panata. Okay, yan po yung unang person, mag-asawa yan, si Aquila at si Priscilla. Punta tayo sa number 2 po, pangalawa. Romans 16 verse 6. Batiin niyo si Maria na nagpapagal ng labis para sa amin. So ito si Maria, hindi yan si Mary na kasama ni Jesus nung siya ay pako sa krus. Marahil ito inaligtas doon sa ministeryo ni Apostol Pablo o ng mga kapatid sa iglesia ng Roma. Okay, kasi si Pablo rito po ay nakakulong na. Mary who labored much for us. Kinuha ko lang sa isang komentary po ito. Sa iba kasi walang nakalagay. Okay, si Maria, yung salitang batiin niyo si Maria na nagpapagal. Yung salita kasi nagpapagal, sa English yan ay labor much, ng labis sa amin. So, ang salitang labor much, nag-connotes ng hard work to the point of exhaustion. Ibig sabihin, wala siyang tigil na gumagawa sa iglesia. May kapatid na ganyan sa paniki. Pagdating mo ng umaga, o pag nandun kami Sabado, pagka umaga, pag alas 6, nandyan na siya. Nagwawalis, naayos yung mga Sunday school room. Tapos nagpapain ng tubig para magkape kami at magkain ng pandesal. So, pagka nagtapos ang gawain, siya pang pinakauli rin umaalis. Wala siyang tigil na nagliligpit, mag-aayos ng mga pananghalian. So, meron po siyang ganito na connotes ng hard work to the point of exhaustion. No? The context suggests she might have ministered in the Church of Rome since its founding and been mentioned to Paul by other, possibly Priscilla and Aquila. But nothing is known of her. Marahil itong babaeng ito, nabanggit lang ni Priscilla at Aquila ang kanyang katangian si Maria. Kaya nung malaman ni Pablo, sa pagsulat niya ng kanyang aklat, binanggit niya ito sa dulo ng kanyang aklat sa chapter 16 ng Romans. Kaya sinabi niya, batiin niyo si Maria na nagpapagal ng labis para sa amin. Pero wala na po nabanggit sa ibang aklat ang buhay niya. Hindi katulad po ng pag-aralan natin si Priscilla at Aquila, nabanggit sila sa Acts chapter 18, no? Yan po si Maria. Kaya hindi naman po yan exempted na
yung mga kapatid na nagpapagal sa church na hindi naman nagpipris, hindi nagtuturo, pero makita mo yung menial work na ginagawa nila. Pag-ayos ng bulaklak, paglilinis, pag-ayos sa mga Sunday school room, kuwan po yan. Bahagi rin po ng gawain po ng Diyos na pwedeng matanaw ng mga manggagawa ng Panginoon, lalo ng Panginoon, dahil maliit na bagay natin ginawa sa Diyos ay malaking bagay na sa harapan po ng Diyos. Okay, punta tayo sa pangatlo, si Timoteo, Roma 16 pa rin, verse 21. Si Timoteo na aking kamanggagawa. Okay, binanggit si Paul dito, ni Paul si Timothy as co-worker, no? Okay, si Timothy, very familiar sa atin yan. Ito yung kanyang pangalan at kahulugan. Timothy, name meaning honoring God. So, ang pangalan po na Timothy o Timoteo, parangal sa Diyos, honoring God. Friend and trusted co-worker of Apostle Paul. Nung maliit pa po si Timothy, ang kanyang nanay, si Eunice, nung nasa 2 Timothy 1:5. At ang kanya pong lola ay si Loida, no? At pareho po nagturo sa kanya sa banal na kasulatan. 2 Timothy 3:15. A native of Lystra, taga Lystra po siya, has been converted on Paul's first missionary journey. So sa Acts 14:6-23, doon po na-convert si Timothy sa pamagitan ng unang missionaring paglalakbay ni Pablo. Paul referred to him as a child in the faith. So tinatawag po siya ni Pablo na anak, minamahal kong anak. Pero hindi po yung anak na physical, anak sa pananampalataya. Sa 1 Corinthians 4:17, dahil dito, sinugo ko sa inyo si Timoteo na minamahal kong anak na matapat sa Panginoon. No? Pero makita niyo po yung katangian ng mga ginagabi ng Diyos para sa katatagan na ministeryo ng Panginoon. Yung kanyang katangian, no? Sa inyo, sabi niya, si Timoteo na minamahal kong anak, matapat sa Panginoon, faithful in the Lord. Yan ang kailangan eh. Kaya yung mga anak natin, bata pa sila, dapat maturuan natin ang katapatan, faithfulness in the Lord. No? Sa pagtatay sila, pag-attend ng Sunday school, no? Pagpunta sa mga activity ng church, o kung meron silang fellowship, dapat po ay natapat sila sa Panginoon. Hindi lang dahil gusto nila yung basketball, kundi kung may fellowship lang iba, dapat yung consistent ang kanila pong katapatan. No? Yan po yung nasa puso nila na dapat. Habang sila ay lumalaki, natututunan nila yan. Yan kasi ang magbibigay katatagan at tulong sa gawain ng Diyos. Pagdating ng panahon, sila gagamitin ng Panginoon. Siya ang magpapaalala sa iyo sa aking paglalakbay kay Kristo kung paano akong nagtuturo sa bawat iglesia sa lahat ng dako. So si Timothy, dahil close siya kay Apostol Pablo, sa lahat ng ginagawa ni Timothy, ni Paul, sa mga pinupunta ni Timothy na iglesia, pag binalinan siya, binabanggit niya rin yung gawain at paglalakbay ni Apostol Pablo. Siyempre, na-encourage yung mga churches na pinupunta ni Timothy pag nabalitaan nila yung ginagawa ni Apostol Pablo, naging sa kanyang pagkakulong sa Roma. Nire-report po ni Timothy. Sa buhay ni Timothy, marahil sa Apostol Pablo ang instrumental sa kanyang conversion. Nang dumating si Apostol Pablo sa Lystra, sa kanyang pangalawang misyonaryong paglalakbay, si Timoteo ay isang disipulo ng Panginoon at siya ay respetado ng mga mananampalataya doon. So yung kanyang pag-akay sa mga mananampalataya, paano gamitin po ng Diyos, yung respect po ay binibigay ng mga tao doon sa kanyang gawain na pinupuntahan. So mahalaga po yun. Kaya dapat po sa mga manggagawa ng Panginoon, mga nagpipits o maski hindi ka worker, sabi na preacher ka, dapat nandun po yung respect kasi nagiging yan sa pamagitan ng ating honesty at saka integrity. At siyempre, loyalty sa ating local church at pastor. No? Acts 16, verse 1 and 2. Siya ay dumating sa Derbe at Lystra. At narito naroon ang isang alagad na pangalan ay Timoteo na anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya. Ngunit ang kanyang ama ay Grego. Siya'y kinikilala ng mga kapatid sa Lystra at Iconio na may mabuting patutuo. Ayan po, magandang makita, no? Sa kay Timoteo. Sa kabila ng unbeliever yung father niya, siyempre, Grego, yung kanyang nanay at saka lola ay believer.
Ano sabi diyan? Na may mabuting patutuo. Kinikilala ng mga kapatid doon sa gawain niya na may mabuting patutuo. Napakaganda po yan na makita ang humbleness at meekness din sa ating buhay sa pagkikipag-deal at paglilingkod sa Panginoon. At pagkikipag-socialization natin, even to the unbelieving world, lalo yung mga nire-reach out natin mga kaluluwa. Mahalaga po yan sa makita po sa atin. Hiningi ni Apostol Pablo na samahan siya ni Timoteo na ang ama ni Timoteo ay Grego at si Timoteo hindi panatuli. Siyempre, Greek yung father sa atin ngayon, ang pagtutuli kasi nire-require na ng dala ng clinical reason. No? Sa Hudyo, part yan ng kanilang faith dahil kay Abraham. Covenant niya sa Panginoon. Siyempre, kung tatay niya, Greek siya, siyempre, hindi naman madiman. Grego nun, mga unbeliever po yan. Maliban kung na-convert sila kay Christ. Because they would be ministering to many Jews and because Timothy's mother was Jewish, Paul had Timothy circumcised. Acts 16 verse 3 po ito. Ninasa ni Pablo na siya sumama sa kanya kaya siya kinuha at tinuli niya dahil sa mga Hudyo naroon sa mga dakong yon sapagkat alam lahat ng kanilang ama ay ang kanyang ama ay isang Grego. So, para hindi maging hadlang ang sitwasyon ni Timothy bilang hindi pa natuli, ay ang ginawa ni Pablo ay tinuli niya po si Timothy. Ayan, para makasunod po sa covenant ng Diyos sa Panginoon. Kasi maraming Hudyo kanilang saan lang pupuntan, maraming Diyos. Okay, ano pong layunin ng dalawa pa sila? Ba't kailangan pa kasing isama siya? May mga hindrances naman at kailangan pa ayusin. So, ito po yung principle ng ating makita sa Old Testament. No? Tinuro ni Solomon sa mga Ecclesiastes 4, chapter 4, versikulo 9 hanggang 12. No? Sabi niya rito, dalawa ay maigi kaysa isa. Two is better than one. No? Kung maganda yung may kasama si Paul. Sapagkat sila ay may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Sapagkat kung sila'y mabubuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit sa aba niya na nag-iisa pagka siya'y nabuwal at walang iba na magbabangon sa kanya. Verse 11, mula kung ang dalawa ay mahihigang magkasama, may init nga sila. Ngunit paano makakapagpainit ang isa na nag-iisa? At kung isang tao ay manaig laban sa kanya na nag-iisa, ang dalawa ay makakalaban sa kanya. At ang panaling tatlong ikid ay hindi mapapatid na madali. So binanggit niya na rito tatlong magkakadugtong na tali. Siyempre kung magbukno nga yung tatlong tali, matibay yan kaysa isa lang na tali. O yan, binanggit niya na yan. Yan ang principle. Kaya maging sa paghayo namin sa mission, no? Outreach, kasasama ko si Pastor Jess pinapasama ni Pastor Nasita. No? Punta kami sa San Mateo pag Sabadong umaga. O, punta kami sa hapon sa UP Bliss. Punta sa Paniki. Kasama ko si Pastor Jess. Talagang, yan po yung principle na two is better than one. Totoo naman po yan. At biblical principle po yan. Kaya malaga si Timothy para sa katatagan ng gawain ay kasama ni Apostol Pablo. Of course, kung si Pablo makulong na, siya nagpatuloy naman na mag-isa bilang pastor ng iglesia sa Efeso. Okay, punta tayo sa last person. Sino silang nagpagayit at paano silang ginamit para sa katatagan ng gawain ng Diyos? Ito na si Gayo, no? Si Gayo. Sa Romans 16 verse 23, sa English ang Gaius. Binabati kayo ni Gayo, ang aking tinutuluyan at ang buong iglesia. Dito sa verse 23 na Roman 16, versikulo 23, sabi ni Paul, binabati kayo ni Gayo na aking tinutuluyan. Ibig sabihin, doon nakatira si Paul sa kanilang bahay. O marahil nagtatransient lang siya dyan. Hindi ko alam kung alam yung term na transient. Kasi pag pumunta ka po sa Baguio at wala kang pang hotel, magta-transient ka sa mga bahay po na nagpapaupa. Ayan. Yun nanunuluyan si Paul, si Apostol Pablo, sa bahay ni Gayo. At hindi lang yan, nabanggit niya sa dulo, at ng buong iglesia. Ibig sabihin, yung bahay din ni Gayo ay ginagamit ng mga brethren sa pagtitipon. Okay. Now, para lumawak po yung ating
kaalaman sa buhay ni Gayo, lilipat tayo sa aklat po ni Juan na sinulat niyan, 3 John. At ito napatungkol sa buhay po ni Gayo o si Gaius. Ang 3 John ay sinulat ni Apostol Juan para kay Gayo. Sa verse 1, chapter 1, verse 1, isa lang chapter nito na maaring isang pinuno ng iglesia. Pinahawatig ni Apostol Juan na si Gayo isang pinuno ng iglesia sapagkat siya ay sumulat kay Gayo ng mga salitang paghatol kay Diotrephes, ang salitang pagpaparangal naman kay Demetrio, o yung mga nasa ilog ng iglesia, si Diotrephes kasi pasaway. Ayaw niyang entertain yung mga naglalakbay ng mga missionary at pastor. Ito naman si Demetrio, kasalungat. Ito naman si Demetrio, nag-aasikaso. Very hospitable siya. Niwe-welcome niya yung mga traveling pastor and missionary. Kasi po nung unang panahon, wala naman po sasakyan. Ang tao naglalakbay na paalang. Kaya matagal. O either sabihin natin, sumasakay ng kabayo, kundi kamelyo. Matagal po yan. Di katulad ngayon, may sasakyan, may kotse, merong bus, o merong tren, kung ano nung sasakyan, no? Kaya yung mga naabutan ng gabi, ginagawa ng mga kapatid na open yung kalantahanan, pinatitiran nila yung mga pastor o missionaryong nagtatravel. Malinaw, si Gayo ay may kapamahalan sa panguna sa iglesia ayon sa inutos ni Apostol Juan. Sinabi rin niya, si Gayo ay tumanggap sa kanila tahanan ng mga ngaral na maglalakbay. Kadalasan ng mga namumuno sa iglesia ang gumagawa ng gayon mga gawain. Siyempre, ganun talaga. Pag pastor ka, open yung tahanan mo. Kami nasa paniki ng estudyante pa. Yung mga estudyante pa kami, lalo nala ko noon si Orly, Pastor Orly Perlawan, tsaka si Punsalan. Travel siya papuntang Pangasinan O minsan dumadaan sila sa amin sa paniki, doon muna matulog. Pag umaga, aalis ng bus, papunta na lang ng Pangasinan sa Rosales. Kasi malapit na lang, no? Mga 30 o 35 minutes. So, ganun yung pastor. Kadalasan sa mga namumuno sa iglesia, mga manggagawa, ay gumagawa ng gayong mga gawain na pina-stay niya, pinapagamit na yung kanilang tahanan na pwedeng pagtirahan, no? O panuluyan ng mga manggagawa o mga misyonaryo. Sinumulan ni Apostol Juan ang maikling sulat na ito sa pamagitan ng pagpaparangal kay Gayo at panalangin para sa kanya. Compare verse 1 and 2. Sa verse 3 to 4, tinataglin ni Gayo ang katotohanan na pinamumuhay niya ito. Sa pamagitan ng pagtanggap niya sa mga mangaral na naglalakbay, ipinakikita niya ang pananampalataya. Verse 5, ang pag-ibig. Verse 6, ito'y mabuti at mahalagang gawain. Siya'y naging kamanggagawa para sa katotohanan. Okay, punta tayo sa talata. Sa buhay ni Gayo, ang aklat ni 3 John. Gaius, si Gayo bilang tagapanguna sa iglesia o pinuno sa iglesia, ang matandang, binanggit kasi ni Juan dyan, matanda, ibig sabihin elder, na minamahal na si Gayo aking inibig sa katotohanan. Okay, ibig sabihin sa salita po ng Diyos, inibig ni Paul sila. Pareho kasi naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Minamahal, inangad ko na sumayo ka sa lahat ng bagay at maging malusog tulad ng pinasasagana ng iyong kaluluwa. Ibig sabihin sa verse 2, pinabanggit ni John dyan na siya ay physically hindi healthy. Pero spiritually, healthy siya. Yan. Maganda yun kaysa, sana maganda kung both, no? Both health, physical health, at spiritual. Sapagkat labis akong nagagalak sa pagdating ng mga kapatid at sa pagpapatuto tungkol sa katotohanan nasa inyo, kung paano ka lumalakad sa katotohanan. Yan. So, nababanggit yung buhay ni Gayo na siya ay lumalakad sa katotohanan. Ibig sabihin, hindi lang siya nagtuturo. Hindi nakikita sa buhay niya yung salita ng Diyos. Yan ang mahalaga. Hindi po pwede na turo na tayo, salitaan tayong salita, nagsishare tayo ng gospel. Tapos ang katotohanan, hindi na makita sa atin. Salungat yan sa programa ng Diyos. Kaya may mga Kristiyano man hindi nagsishare ng gospel kasi hindi makita sa buhay nila yung salita ng Diyos. Opposite naman po yan.
Sana wag naman po ganun ang ating pamumuhay. Kung paano ka lumalakad sa katotohanan, no? Nga niya nakalagay doon sa verse 1, bilang tagapanguna sa iglesia. Ibig sabihin, pastor siya o elder. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig na aking anak ay nagsisilakad sa katotohanan. So nabanggit ni Paul yan, yung nagre-rejoice siya na makita ang buhay ni Gayo na lumalakad sa katotohanan. Nagsisilingkod din sila sa gawain. Minamahal, buong katapatan mong ginagawa ang anumang kapag ginawa mo ang ito sa mga kapatid at sa mga dayuhan. Ibig sabihin, yung paglilingkod dito ni Gayo, isang napakatanyag na katangian. No? Kasi nabanggit po dyan sa verse 5, buong katapatan. Isipin mo yun, buong puso, buong katapatan. Full faithfulness. Sana ganun din po tayo. Hindi nigas kugon, hindi seasonal. Pag tagulan, nawawala. Pag taginit, nandyan. No? Pag Pasko, active. O pag gawin tagulan na, nawawala. Sana wag gano'n, no? Buong katapatan, ginagawa natin. Kasi ginagawa natin lahat yan para sa gawain ng Diyos na maging matatag, para sa pangalan ng Panginoon, sa karangalan din niya. O, kaya kapag ginagawa mo ang mga ito sa mga kapatid, sa manampalataya at sa mga dayuhan, maging doon sa mga, yung salitang dayuhan, marahil ang believer yan. Pero sila ay taga-ibang bayan. Sila ang nagpapatotoo sa iyong pag-ibig sa harap ng iglesia. Nandun yung kayong love, no? Pag Kristiyano kasi, hindi pwedeng wala yan eh. Kasi sabi ng Panginoon sa Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. No? Sa 1 Corinthians 13:30, verse 13, chapter 13, verse 13, no, sabi niya, but the greatest of this is love. No? Dapat yung pag-ibig talaga, hindi pwedeng mawala yan eh. Siyang nagpapatuto sa iyong pag-ibig sa harap ng iglesia. Nakikita. Naaninag, nakikita nila. Nagmamanifest sa kanyang personality yung love. Marahil sa buhay ni Gayo, hindi lang siya naglilingkod, kundi hospitable siya, matulungin pa. Open yung kanilang tahanan. Napakaganda po yan. No? Hindi siya nagdadamot. Kasi karamihan pag pastor ka o missionan, hindi open yung bahay mo, open yung family mo, at pati bulsa mo. Malala ko sa mga pastor na katutubo, ganun, pag dumating na yan at nagdaing sa iyo, sabihin, pastor, maaga pa. Ay, alam mo na yan, may problema. Sabi ko, bakit nandito? Sabi, naka-hospital po sa Guagua Provincial Hospital ng Pampanga yung aking anak. Anong gagawin mo dyan? Pakainin mo sila, sikasuin mo sila. O magtingin ka sa rep, ano may pabaon mo, painit mo, o pagsayang mo para, kasi naglakbay ang biglahan eh. Galing pa ng bundok, tapos dinala yung anak sa hospital sa Guagua, nandun yung provincial hospital, malapit sa amin. Gagawin mo, pabaon mo silang pagkain. Tapos kung may pera ka, abutan mo sila kahit 1,500 para may pambili silang gamot o pagkain sa loob. Okay, ganun po yan. Yan ang buhay ni Gayo na ating pinag-aaralan, no? Sila ang nagpapato sa iyong pag-ibig sa harap ng iglesia. Nakikita sa kanya action, sa kanya life. Yung gagawin mong pagpapahayag sa kanila na karapat-dapat sa Diyos ay mabuti, no? Napakaganda po yung testimony ng mga lingkod ng Panginoon na banggit po rito sa ating pag-aaral na nagbibigay sila ng katatagan para sa gawain ng Diyos. Dahil doon sa katangian po nila, nasa kanilang personal na buhay na sinilid ng banal na Espiritu. Yan po ang kailangan ng Diyos. Lalo sa panahon natin ngayon. Kasi ang mundo natin makasarili, walang pagmamahal. Kanya-kanya. No? At kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos, sana mag-manifest yung mga katangian na ganyan. Para ang gawain ng Diyos ay sumulong, lumago, at makita ang Panginoon sa ating buhay, sa ating pong gawain, at paglilingkod sa iglesia, sa misyon, at sa mga outreach na binuksan po ng Panginoon. Sa Hebrews chapter 6, verse 10, sa ating conclusion, sabi ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ay hindi walang katarungan upang kanyang kalimutan na inyong gawa at ang pagpapagal ng pag-ibig na iyong pinakita para sa kanyang pangalan nang kayo ay maglilingkod at patuloy naglilingkod sa mga banal.
Sa English yan, for God is not unrighteous to forget your labor of love that you've shown to His ministry. Mahalaga po yan. Ito po yung binanggit naman ng Hebrews chapter 6 nito, hindi kakalimutan ng Diyos ang ating ginagawa para sa Kanyang gawain. At sa mga lingkod niya at sa mga kapatid. Hindi po naman natin yan sinisingil pa sa Panginoon. Yan yung banggit niya ang Panginoon na nakikita ng Diyos, nalalaman ng Diyos na ang ating ginagawa ay para sa Kanyang karangalan. Ay alam ng Diyos paano niya gantihan o suklihan sa ating pong buhay sa araw-araw. No? Kaya masaya po tayo to give, no? To serve, to love the brethren, especially pag sila po may problem na maakay natin. Na patuloy tayong maglingkod sa mga mananampalataya. Ito po yung awit na gusto ko pong banggitin sa inyo. No? Marahil, very familiar naman sa inyo eh. Kantayin lang natin po yung pangatlong stanza. Ito sabi niya, today is mine to do a loving deed, a burden lift from one who is in need. To help some soul, I go with joy and speed. Today is mine to do a loving deed. Last. Today is mine, tomorrow may not come. My race of life, my end at set of sun, shall I then hear the Master say, well done. Today is mine, tomorrow may not come. Kaya gusto po natin gawin sa Panginoon, gawin po na natin. Hindi na pag nakahiga na tayo, may sakit na doon gusto natin gumawa para sa katatagan ng ministeryo ng Diyos. Ngayon na po, habang may lakas tayo, habang may buhay tayo, no? Hamunin natin ating mga anak, ating pamilya, let us serve the Lord faithfully and enjoy God's ministry. Ngayon na po, mahalaga po yan na today is mine. Okay? Sa Panginoon po ang kapurihan sa gabing ito, sa Kanyang banal na salita. Dadako po tayo sa mga pananalangin para sa ating pong iglesia, sa mga gawain at sa kanyang bansa po natin. At ganun din sa ating kapartner sa mission at mga Bible School, missionary sa iba-ibang lugar, lalo na po sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa Amerika. Mananalangin po tayo. Tayo po dumako sa prayer time. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos, sa imbalan na salita. At salamat dahil kayo po ang nagbigay ng opportunity sa amin mag-serve, to glorify you and to serve you in thy local church. Kaya tulungan niyo po. Naibigay namin ang best para sa iyo. Yamat binigyan niyo kami ng kaligtasan, buhay na walang gan, at pagkakataon makapaglingkod, makibahagi sa iyo pong iglesia at sa misyon. Salamat, Panginoon, na patuloy kami makadako sa pananalangin para sa iyong iglesia, ang First Baptist Church sa Manila. Pinagpipray namin ng Administrative Board, bigyan siya ng kalakasan, talino, gabay at patnubay sa kanilang mga desisyon, lalo na rin po sa kalusugan, kalakasan, patnubay niyo rin kay Pastor Nasita at kay Mrs. Nasita, kay Ate Loida. Salamat po sa iyong biyaya at gabay sa patnubay niyo patuloy sa gawain pag Sunday, ang early morning worship, pinagpipray namin, ang speaker, ang MC, ang choir, at bawat isang may gawain dito, ang humandel po ng recording, Panginoon. Ang mga nasa tech, Panginoon. Pangunahan niyo rin po, O Lord, ang aming Sunday School, ang bawat department, bawat teacher, assistant teacher, at bawat nag-a-assist. At ang bawat tagapagturo nyo, lalo na ang bawat department, ang mga rooms na ginagamit nyo. Bless nyo patuloy po yung mga lesson. Alam namin, yung salita po ay napakalaga sa buhay namin at buhay ng aming mga anak. Mga bata pa, mga kabataan, mga young professional at mga magulang, Panginoon. Salamat po sa mga tagapagturo niyo. Gamitin niyo sila mightily to teach thy holy word during Sunday school, Sunday Bible School. Bless you rin, Panginoon, ang mid-morning worship, patuloy ang pagtalakay sa mga lesson, sa yung tagapagsalita sa MC, ganun din po ang choir, ang bawat isang nakatayo para maglingkod. Gamitin niyo patuloy po ang kaayusan din po ng aming pong computer at mga nag-handle po sa tech. Salamat din, Panginoon, na sa hapon may vesper hour pa rin sa gabi, sa patuloy paggamit ni kay Pastor Nasita sa pagtutunan ng doktrina.
Tulungan niyo siya, gamitin siya mightily to teach the Holy Word para po sa empowerment and understanding na yung pong program sa banal na kasulatan. Pinanalangin din namin, Panginoon, ang mga home Bible study namin dito po sa lugar po ng Metro Manila. At sa ganun sa panguna kay Pastor Boy at Sister Sally sa paglabas nila sa lang Bible study sa dako ng mga bahay na kanilang pinupuntahan. Ganun din po sa amin ni na Pastor Jess. Ganun din po kasama ko si na Brother Bart, si kapatid na Edwin, ganun din po sa pagpunta sa San Mateo, Panginoon, sa iyong outreach mission. Ganun din sa hapon na nakasama namin sa pag-reach out sa mga kaluluwa, mga bata, kabataan, magulang, kasama sina Sister Vina, Sister LB, at Pastor Jess sa UP Bliss, Panginoon. Salamat din, Ama, na patuloy kami nakakapag-Bible study sa ibang bansa, sa pangunan niyo rin po kay Pastor Nasita sa Qatar at ganun din sa Amerika sa kanyang Bible study to Zoom, Panginoon, sa gadget. Ganun din sa akin pag Friday na nakapag-Bible study kami sa Middle East, sa mga kapatid naming contact, maging kina Brother Rante na sa Middle East, sa mga pamilyang Gamis sa Qatar, pamilyang Khalid Kiwa nandiyan po sa Dubai, at iba pong brethren nasa Saudi, sina Bijo Campo at ang pamilyang Toledane. Salamat sa iyong pagtuturo, pagbigay sa amin ng opportunity to share the Holy Word through Zoom o sa gadget, Panginoon. Pinapanalangin namin, patuloy, Panginoon, ang mga binuksan niyo pong mga Bible School, Center Support ng First Baptist Manila sa Mindanao, sa dako po ng Bisaya, dito po sa Luzon din, sa sa Lubao na pinapangunahan ni Pastor and Mrs. De Leon. Salamat sa mga project niyong ginagawa at pag-ayos din ng Bible School dun sa Lubao, sa kanila rin productive na pag-aani ng mga prutas at nagtanim ng palay at bigas, Panginoon. Napanalangin din namin, dakilang Diyos, ang mga local missionaries ng church ng First Baptist Manila na umahayos na nasa Mindanao, nasa Visayas at ganun din sa Luzon, na patuloy silang akayin, pangunaan, tulungan sa kanila pong pasanin na dalhin ang Ebanghelyo sa kanila pong area kung saan sila naka-assign, dakilang Diyos. Panayin niyo rin po ang kanilang pagpapagal na alam namin na hindi mawawalang silbi ang paghahayo at pagdadala ng Ebanghelyo. Salamat din, Panginoon, sa mga foreign missionaries na sinusuport ng church, nasa Cambodia, nasa dako po ng Thailand, nasa dako ng Vietnam, sa Sri Lanka, at ganun din po sa Bangladesh. At sa ibang lugar, lana sa dako rin po, Panginoon, ng Myanmar, at dako po din po, Panginoon, ng Africa, Tanzania, at saka sa Mozambique at Ethiopia. Salamat po sa pasanin ng mga manggagawa nyo sa cross-culture missionaries na meron sila. Tulungan sila takayin, gabayan, proteksyonan. I-bless mo ang kanilang pagpapagal sa pagdala ng gospel na way maraming souls ang maligtas. Maging po ang manggagawa niyo si Pastor Morales nandun po sa Tel Aviv, sa Israel, Panginoon. Tulungan niyo rin po mga kapatid sa Israel na nagpapagal sa gospel sa kabila ng hindi po sila kabahagi ng aming misyon. Alam namin marami pong nagsishare ng gospel, na marami pang ililigtas kayo na mga naniniwala sa Judaism na makonvert sa Christianity to the gospel of the Lord Jesus Christ. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, ang mga kapatid namin at kapatiran na tumatayo sa fundamentalism at trinitarianism na tumatayo sa dako po ng Amerika. Pagpalain niyo po sila at ang kanilang puso, ang kanilang gawain at buhay, pamilya, pasaganain niyo at tulungan niyo pong marami pa pong maganap sila para sa iyong ministeryo dyan sa US. At alam namin sa kabila po ng liberalism at marami pong negative na views sa nangyayari sa turo sa Amerika, nandiyan pa rin po yung mga anak yun na nanindigan sa katotohanan. Kaya tulungan sila, Ama, at pangunaan niyo po ang kanilang buhay at paglilingkod at pagtuturo. Pinapanalangin namin din, Panginoon, ang aming mga senior citizens sa church na tunay marami na rin po silang dinadaanan, sitwasyon at physical na problema. Kayo ang magbigay sa kanila ng kakaliwan, comfort, at financial na tulong at pag-asikaso ng kanilang family. May mabigyan sila ng sapat
na atensyon sa kanilang medical at physical health, Panginoon. Pinagpipray namin ang gabay niyo at patnubay sa bawat pamilya na meron na pong senior citizen na may sitwasyon na physical na nahihirapan. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming iglesia sa kanyang auxiliary group, naway patuloy pong magningas at magpalakasan ang bawat isa sa kanya-kanya pong auxiliary group. Maging sa Young People, sa Young Pro, sa Dorcas at iba pang grupo, maging amin pong senior citizen, naway magpatuloy po sa fellowship. Kinukomit din namin, Panginoon, sa iyo ang iglesia, sa kanya pong gawain sa evangelism, naway kami pong nananligtas at meron ng pinanghawakan na buhay na walang gan. Magamit pong aming puso at labi na magkaroon ng personal evangelism, witnessing to people around us, lalo ng aming pong unsaved loved ones, neighbors, co-workers sa kanya-kanyang trabaho, schools, classmate, at sino pong aming pong nasusumpungan na relatives na wala pang Kristo. Tulungan niyo po na itik namin opportunity i-share po ang gospel. Pinapanalangin din namin, Ama, ang aming pong bansa, lalo ang aming Pangulo, si President Bongbong Ferdinand Marcos Jr. Bigyan siya ng katalinoan, kalakasan, kalusugan, sampu ng kanyang pamilya. Gabayin niyo siya, Panginoon, sa mga decision. At ganoon din sa kanyang mga kasama, tao, sa kanyang kabinete, na pagpalain niyo po ang kanyang mga cabinet, kapag function sila ng faithfully at effectively, Panginoon. Lalo po sa linya po ng aming Department of Agriculture na siyang nagiging problem po ng aming pong bansa sa mga pagkain na siyang palagi pong nagiging problema sa pataas ng pataas. At nahirapan po ang aming bansa sa mga bigas, sa mga sibuyas, bawang, lahat po ng gulay at pagkain din sa manok at karne, Panginoon. Kaya kayo po ang tumulong sa amin sa pamagitan po ng aming Pangulo na siya rin po ang umawak sa Department of Agriculture. Nagpe-pray din namin, Panginoon, Department of Migrant, kaya ngayon namatay na po si Susan Ople. Tulungan niyo po magkaroon siya ng kapalit na maging effective din. Maging Department po ng Labor, Department din po ng Defense, na nandiyan po ang isa pong nakapo, naway gamitin niyo rin siya mightily sa aming po Armed Forces na mapanatili ng peace and order. Kasama po ng DILG, ang mga PNP, at bawat LGU, Panginoon, magamit nyo sa peace and order po sa aming bansa, simula sa Mindanao, sa Bisaya, at gandun po sa Luzon. Pinag-pray din namin, Panginoon, nga magamit nyo po sa aming bansa ang mga nasa nagkakaproblema po ang aming mga schools, marami na baha, marami pong kulang ang rooms at mga teachers sa aming education na may makapag-function po ng mabuti ang head po ng Department of Education na si Sara Duterte. Maging po ang aming social service na marami pang apektado, na nabaha, naapektuhan ng mga displacement at gumuho ang kanilang mga bahay dahil sa apektado po sila ng mga kalamidad. Simula po doon sa lugar po ng gunasan ng bagyo, sa norte, sa Cagayan, Ilocos, ganun po sa Benguet, papunta po rin sa Aurora, ganun din po dito po sa Mountain Province, Panginoon. Pinagpipray namin na matulungan ang aming gobyerno yung mga naapektuhan at na-displace at nangangailangan ng tulong ng kanilang kabuhayan na apektuhan dahil sa pangyayari, maging sa Central Luzon, Panginoon Diyos. Nilalapit din namin, Tangilang Diyos, ang patuloy kong ningi sa iyong kamay, ang iyong grasya at kabagan. Manguna sa aming bansa sa makatuklas po ng talagang langis na sapat-sapat. Kung hindi man po dito sa lugar po ng Mindanao, sa Liwasan, ay makasumpong po, o sa gitna ng Bisaya, o dito po sa West Philippine Sea, sa banda ng Palawan. Na siya malaking tulong, lalo na po ang pagtaas ng langis na nag-import kami, sa rin po ang pagtaas ng lahat ng bagay. Truly, Father God, kinukumit namin to at ningi sa iyo. Ng bansa namin, alam na mayaman, na tapat kulang po ang pagtuklas ng yaman na iyong binigay. Tulungan niyo po ang aming mga Department of Energy na bibigyan pansin at maganap po yung himala na bibigay niyo. Pinapanalangin din namin, Panginoon, Diyos, ang patuloy na patumbay niyo, gabay niyo sa amin pong bansa sa mga kalamidad pang darating. Lalo na at papasok na naman ang isang bagyo
nandito ang Goring at papasok po yung bagyong Hana. Lord, sa iyo kami umaasa na ang kabuhayan ng aming pong bansa ay siya pong ang panghawakan nyo. Hindi namin maiwasan na dumating pong mga kalamidad. Dapat sapatin nyo, Panginoon, ang pagkain na kailangan po ng aming bayan. Sa namin pinagtatagubin lahat ito dahil kayong Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang imposible sa iyo. Panghawakan nyo rin po ang buhay ng bawat kapatid sa First Baptist of Manila, sa kanilang kalusugan, sa kanilang buhay, sa kanilang negosyo, sa kanilang trabaho, Panginoon. Kayo pong magpala. Maging sa mga kapatid na nagtapos na, naghahanap ng trabaho, nangangailangan ng finances, kayo rin po magpuno. Dahil kayo po ang Diyos, nakakalam na lahat ng bagay nito sa tulong sa membro po ng First Baptist Church of Manila. Dahil ito amin dalangin lahat na may pasarang pagpupuri sa tanging pangalan na aming Panginoon Diyos, tagapagligtas, ang Panginoon sa Kristo, sa kapangyarang gabay ng Banal na Espiritu. Amen.